Thank you, Jesus. We lift you up. In the darkness we were waiting, without hope, without light. Till from heaven you came running, there was mercy in your eyes. To fulfill the law and prophets, to a virgin came the word. From a throne of endless glory, to a cradle in the dirt. Oh, would you lift your voice and sing praise? Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side. Knowing this was our salvation, Jesus, for our sake you died. So we thank you, Jesus. Come on, we sing. Praise the Father, praise the
to the King of Kings. Jesus is King. In the morning that you rose, all of heaven held its breath, till that stone was moved for good. For the what? For the Lamb had conquered. Hallelujah! And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe. For the souls of all who'd come to the Father are. We sing church, and the church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not need and shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. We give praise to the King of Kings. So we sing, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. Oh God of glory, majesty, oh praise forever to the King of Kings. Praise, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King. Just a sing. Praise the Father, praise the Son, praise the sing Holy Spirit. Three in one, God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Magandang gabi po sa ating lahat at purihin ng Panginoon. At sa oras pong ito ay patuloy po tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Alam po natin na patuloy na dumarami ang mga COVID cases sa ating lugar. Kaya sa panahong ito, napakahalaga po yung disiplina natin. So yun po yung magiging proteksyonan natin sa ating health, sa ating sarili, sa pamilya natin. Kaya yung pagsusuot ng face mask, face shield ay dapat po nating ginagawa. At lagi po tayong sumusunod sa mga otoridad. At ang nais ko pong ibahagi sa inyo, ang aking devotion, ng title po ay Safe Refuge. At ito po ang teksto pong ating pagbubulayan ay matatagpuan po sa Kawikaan chapter 18 verse 10. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. So, purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Tayo po sandaling manalangin. Aming Diyos na dakila sa lahat, pinupuri ka po namin sa gabing ito. Patuloy po kami nagpapasalamat sa iyo, sa iyong kabutihan, sa aming pong mga buhay, na patuloy na ikaw po ang siyang nagbibigay sa amin ng proteksyon. Ikaw po ang siyang nagbibigay po sa amin ng aming pong mga pangangailangan. Sa oras pong ito, patuloy po namin tinataas ang aming mga sarili, anuman pong mga kasalanan, karumihan na hindi po
nakakalugod sa iyong harapan. Hiningi po namin ng tawad. Hayaan mo na sa gabing ito ay matanggap po namin ang pagpapalang nais mo sa pamamagitan ng Panginoon ng iyong salita. Purihin ka po, ito pong aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Sa panahon pong ito ay napakahalaga po nung safety ng bawat isa. Dahil alam po natin na napakarami pong cases na ang naitatala sa bawat araw. At personally, ako po ay natakot din, dahil sa amin, ako yung lumalabas. Pupunta ako sa grocery, pupunta ako sa hardware, pupunta ako dito sa church, at talagang nagpipray ako na ako'y bigyan ng proteksyon ng Panginoon. Dahil alam po natin, yung hospital po natin ngayon ay puno na. At meron po akong nabasa sa Facebook, isa sa mga kakilala ko po, na yung tatay ay hindi naman namatay sa COVID, hindi namatay dahil hindi na po siya natignan ng doktor dahil nakapila po sa emergency room. Sa binasa po natin na salita ng Panginoon, ay ito po ay isang katotohanan na ang ating Panginoon ay ating matibay na tanggulan. So, doon sa Joshua chapter 20 ay may po doon tinatawag na City of Refuge, na kung saan na inutos ng Diyos sa mga Israel kila Joshua na maglagay sila ng lungsod ng kanlungan. Kasi napakabigat ng Mosaic Law doon sa panahon nila, na kung saan kapag ikaw ay nakapatay, buhay mo rin yung magiging kapalit. Pero may mga pagkakataon na merong tao o merong isang Israelita na nakakapatay ng hindi naman sinasadya, aksidente. Kaya ang Diyos nag-provide ng isang lugar na kanlungan na pwede po nilang puntahan para sila ay magkaroon ng proteksyon. Hindi sila pwedeng puntahan doon ng mga kamag-anak nung napatay para sila ay patayin. At maghihintay sila nung paglilitis hanggang sila ay makabalik sa dati nilang mga buhay. Doon po sa Proverbs chapter 18 verse 10, sinasabi po doon, isang katotohanan na ang Panginoon ay isang malakas at matibay na muog. Pag sinabi po nating muog, pag nanonood po tayo ng mga historical movie, so may kita natin doon, ito yung mga gusali na matataas, na makapal na pader, na may mga sabihin natin may mga sundalo. Ito yung isang lugar na masasabi nating matibay, na hindi kayang pabagsakin ng bagyo o ng ulan. Kaya pag dumarating yung mga invaders at gusto nilang sakupin yung isang lugar, yung mga mamamayan po ay pumupunta po sila doon. Dahil alam nila yung castle, yung muog na yon, yung isang lugar para sila ay maging ligtas. Si Jesus, ating Panginoon, na ating tagapagligtas, ay ang ating strong tower. Siya yung pinakamatibay na muog. Siya ay makapangyarihan at wala pong pwedeng makagapi sa Kanya. Kapag tayo po ay lumapit sa Kanya, masisiguro po natin ang ating kaligtasan. Malalayo po tayo sa panganib. Siya po yung magiging tagapagtanggol natin sa lahat ng ating mga kaaway. Sa lahat ng ating mga may hirap na sitwasyon sa ating buhay. So, dahil mahalaga yung safety sa buhay po natin,
may mga bagay tayong ginagawa para tayo ay maging safe. No? Katulad ng nararanasan po natin ngayon. Marami sa atin na nagba-vitamins, vitamin C. Ako po, may iniinom ako supplement, no, para maging malakas yung aking katawan. Meron sa atin nag-i-exercise para maging malakas yung katawan, no? Pag nagda-drive tayo, sinasabi sa atin, mag-seatbelt ka para kung sakali hindi ka masaktan. So pag gabi na, sinisiguro po natin na yung bahay po natin ay secure. Tinitignan natin yung mga pinto na nakalak na, no? Lalo po doon sa lugar po namin sa Lancaster ay marami pong mga lupin, mga magaling magnakaw. At meron kasi kaming page po doon kung saan maraming nagsasabi na nanakawan po sila. No, kapag alam po natin na nalak na natin yung bahay natin, no, nagkakaroon tayo ng peace, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Nakakatulog po tayo na maayos. No, katulad po bawat isa sa atin. At yun po ang gusto ng Panginoon. No, sa paghahanap natin ng pagpapala sa Diyos ay nagdudulot ng seguridad sa ating buhay. Ginagawa natin ito sapagkat ang kaligtasan ay mahalaga sa atin. No, kasi nais natin na yung mga anak natin ay ligtas, no, yung mga kaibigan natin, yung lugar natin, no, yung bansa natin ay maging ligtas. At mababasa po natin, no, sa salita ng Panginoon na yung kanyang mga anak gusto ng Diyos na sila ay maging ligtas. No, itinuro sa atin ng salita ng Panginoon, tinuturo sa atin ng Panginoon ang kaligtasan. Inakay niya tayo patungo sa kaligtasan. Siya ang nagbigay ng kaligtasan at inasam niya na tayo ay maligtas. No, namatay ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesus para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. So ano ba yung opposite ng safe? No, kung ligtas, ano yung kabaligtaran nito? No, hindi po protektado. No, siya po ay nasa panganib. Siya po ay walang seguridad. No, sa kabila ng katotohanan na nais ng Diyos na tayo po ay ligtas, may mga ilan po sa atin, mga kapatid, may mga tao na nilalagay po nila yung kanilang sitwasyon sa mapanganib, no, na walang proteksyon at walang seguridad. No, binibigay nila yung kanilang tiwala, no, sa mundong ito at sa kanilang sarili kakayanan. No, pag pinag-usapan po natin yung vaccine na siyang nagiging parang kasagutan dito sa kalagayan po natin, marami pa rin po, no, lalo na yung mga hindi pa nagko-COVID, natatakot po sila na magpa-vaccine dahil meron po silang napapanood na mga nagkakaroon ng komplikasyon. Meron naman po yung mga nagka-COVID, gusto na nilang magkaroon ng vaccine, no, dahil gusto nila na maproteksyonan nila yung sarili nila at yung kanilang pamilya. No, sabi po sa Proverbs chapter 3 verse 5, no, ito po ay sinulat ni Solomon. Sabi po ng salita ng Diyos, kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Kung saan ba natin ibibigay ang ating tiwala? Sa Diyos ba? Sa ating sarili? O sa mundong ito? Kapag po ang ating tiwala ay binigay po natin sa ating sarili at sa mundong ito po ay ahantong sa ganap na pagkabigo.
tayo po ay masasaktan. Dahil alam po natin na hindi po natin mapapanghawakan ang inaalok ng mundong ito at ang sarili natin kakayanan. Yung sarili po natin, yung kakayanan po natin, hindi siya permanente. Hindi po tayo laging malakas. No? Hindi po tayo sabihin natin maayos yung ating kalagayan. Ang mundong ito naghihirap dahil sa virus. Ang daming mga magagaling na siyensya pero hindi talaga nila malunasan yung ating kalagayan. So kung doon natin ibibigay ang ating tiwala, mabibigyan po tayo mga kapatid. No? Wala po tayong sabihin natin security sa mundo at sa sarili natin. Kaya sabi po doon, tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. Maliwanag po na sinasabi na sa Kanya natin ibigay ang ating, sa Panginoon natin ibigay ang ating pagtitiwala. Dapat tayo magtiwala sa Kanya ng buong puso at lubusan sapagkat Siya lamang yung pwede nating mapagkatiwalaan sa buhay natin o sa mundong ito. No, sa lahat po ng aspeto ng ating buhay. No, kapag nalaman natin na ang Diyos, no, ang ating kanlungan, nagbibigay ito sa atin ng lakas ng loob upang tayo po ay lalong magtiwala sa Kanya. At dahil dyan, hindi tayo dapat matakot sa anumang mangyayari. Kasi, sa totoo lang po, nakakatakot naman talaga. Pero dahil alam natin na ang ating Diyos, ating Panginoong Hesus, ang ating kanlungan, alam natin na naandyan Siya para sa atin at alam natin na ang Diyos ay kumikilos sa buhay natin, hindi po tayo dapat matakot. Kailangan po nating magtiwala po sa Kanya dahil Siya yung talagang maasahan natin sa ganitong mga pangyayari. Kaya ano po ang dapat po nating gawin? No? Lagi po tayong lumapit sa Kanyang presensya. Kumusta po yung ating buhay pananalig? Na sa panahon ito na ating buhay ay talagang kailangan po natin laging lumapit sa Panginoon. Lagi po tayong manalangin. Kasi pag tayo nanonood ng TV, tayo ay gumagamit ng social media, dami-dami nating information na nakikita. At majority po doon, mga negative, hindi po positive. At yun po ay nagbibigay sa atin ng pangamba, takot. Dahil hindi natin alam na gaano ba katagal itong sitwasyon natin. Kailan ba tayo babalik sa normal? So, hindi po natin alam. No? Kaya si David, no, si Haring David, na lingkod ng Panginoon, na nakakakilala sa Kanya bilang Kanyang kanlungan. Naranasan ni David na siya ay mangamba, matakot. Dahil tinutugi siya ng mga tauhan ni Haring Saul, gusto siyang patayin. Pero nung siya po ay lumapit sa Diyos, siya po ay nanalangin, tinugon siya ng Panginoon, at siya ay iniligtas. Binigyan po siya ng proteksyon. Kaya sinabi ni David sa Diyos, ikaw ang aking malaking bato. Ikaw ang aking kanlungan. Kaya sinabi ni David sa Awit chapter 62 verse 7 to 8. Ganito po ang sinasabi. Ang kaligtasan ko, aking karangalan, ay buhat sa Diyos. Nasa Kanya lamang. Siya ang malakas kong tagapagsanggalang
matibay na muog na aking kanlungan. Verse 8, mga kababayan, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos, sa Kanya ilagak ang iyong pasaning ngayoy dinaranas. Siya ang kublihang may dulot na lunas. So napakaganda po nung salita ng Panginoon na declaration, no, ni David kung sino ang Diyos sa kanyang buhay. No, sinabi niya doon sa verse 7 na ang Diyos ay kanyang tagapagsanggalang, no, tagapagtanggol, kanyang matibay na muog at kanlungan. Alam po natin walang makakagapi, no, sa ating Diyos dahil siya po ay makapangyarihan sa lahat. Siya po ang may likha ng lahat ng bagay. Kaya ang pakiusap niya po dun sa verse 8, no, sa kanyang mga kababayan, no, sa atin bilang mga anak ng Panginoon, na tayo po ay laging magtiwala sa Diyos sa lahat ng oras. No? Hindi lang sa oras na to, kundi sa mga darating na mga panahon. Dahil marami pang pwedeng mangyari sa buhay natin. Sinasabi doon na ano man yung problema natin, may kasagutan ang Panginoon. Paano ba natin magiging kanlungan ang Diyos? Sabi ni David, lumapit tayo sa ating Panginoon. Buksan natin yung ating puso, sabihin natin sa Diyos, ihayag natin sa Kanya yung mga nararanasan natin, yung mga nangyayari sa ating buhay. At hayaan natin ang Diyos na kumilos sa atin. At doon natin malalaman na ang ating Diyos ang tunay na ating kanlungan, ating kublihan, na magbibigay sa atin ng proteksyon kung tayo ay lalapit sa Kanya. No, ligtas po ang taong madumi na lumalapit sa Panginoon. No, itong mensahen to para po to sa bawat isa sa atin. Dahil hindi lahat ng tao ay makakasumpong ng kanlungan sa Diyos. Tayo lamang po. No? Totoo po na ang Diyos ang ating kanlungan. Pero sa buhay na ito, mga kapatid, hindi po nangangahulugan na hindi po tayo makakadanas ng mga mahirap na sitwasyon. Hindi ko alam pagtapos nitong nararanasan natin, itong COVID. Hindi natin alam. Baka sa mga susunod, mas mahirap pa yung mararanasan natin. Pero isa lang ang sigurado, no, na andyan ang Diyos. Kailangan na po tayo po ay lumapit sa Kanya. Ino-offer ng Diyos ang Kanyang sarili sa bawat isa sa atin. Now, doon po sa Matthew chapter 8, verse 8 to 27, meron diyang isang pangyayari na kung saan ang ating Panginoon ay pupunta po sila doon sa kabilang ibayo. Sinama niya yung kanyang mga alagad. Alam ng Diyos na merong namumuong bagyo. At nangyari po doon ay nung si Jesus ay natulog, dumating yung malakas na unos at natakot ang mga alagad. Kaya pinayapa agad ng Panginoon yung bagyo. Isa lang po yung katotohanan. Isa pong katotohanan na may kita po natin dito. Pwede po nating harapin ang anumang mahirap na sitwasyon, mapanganib na sitwasyon sa buhay natin kung kasama natin ang Panginoon. Ang kasama natin ang Diyos sa ating buhay, kung magtitiwala po tayo sa Kanya. Hindi ko po alam kung ano po yung
pinagdadaanan, kung meron po tayong mga kapatid na nawalan ng trabaho, yung kinakapos na sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. So, sa gabing ito po, mga kapatid, ito po yung tugon ng Panginoon sa bawat sa atin. No, ang Diyos ang ating safe refuge. Kung tayo po ay lalapit sa Kanya, magpapakumbaba, tayo ay magtitiwala ng lubusan sa Kanya. Yung pangako ng Diyos, no, sa ating buhay ay makakamtan po natin. Pagkakaloob po sa atin ng Panginoon. Dahil ang Diyos po natin ay napakabuti. Pinagkaloob niya na ang Kanyang bugtong na anak ng ating Panginoon. No? Ano ba yung mga bagay na hindi niya kayang ipagkaloob sa atin sa mundong ito? So bilang mga anak ng Panginoon, no, sa oras pong ito, no, kayo po ay nandyan sa mga tahanan, tayo po ay laging lumapit sa Diyos. Manalangin po tayo dahil ang Diyos ang kailangan natin sa panahon natin. Okay. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami nagpupuri sa iyo sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita na tunay nga, Panginoon, Ikaw po ang aming muog. Ikaw po ang aming kublihan, aming kalungan, Panginoon. Makakasumpong po kami sa iyo na kaligtasan. Makakasumpong po kami sa iyo ng biyaya mo, Panginoon. Makakasumpong po kami sa iyo ng seguridad sa aming buhay. Kaya sa oras pong ito, patuloy ko pong dalangin na ikaw po ang kumipo sa aking mga kapatid. Alam mo po ang kanilang mga kalagayan. Ikaw po ang umabot sa kanila. Patunayan mo po sa kanila na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano man po ang kanilang kalagayan, ano man po ang kanilang sitwasyon, meron ka pong kasagutan sa kanilang mga pinagdadaan. Kaya dalayan ko, Lord, sa aking mga kapatid, patuloy po silang lumapit sa iyo. Patuloy po silang magtiwala sa iyo ng buong puso. Dahil yun po ang nais mo sa bawat isa amin. Na sa bawat oras, sa bawat pagkakataon, hindi po yung aming sarili ang masunod, kundi yung iyong nais, yung kalooban, upang ang iyong pagpapala, Panginoon, sa amin ay makamtan namin. Patuloy po kami nagpapasalamat dahil dakila ka. Nararanasan po namin sa buhay namin. Sa sitwasyong ito, pinapakita mo na kung gaano mo po kami kamahal. Salamat po, Panginoon. Kaya patuloy po kami nagpupuri sa iyo. Tinataas po namin yung pangalan. Patuloy po namin dalangin na patuloy kang magbigay ng proteksyon sa aming pong mga mahal sa buhay, sa aming pong mga kapatid na nagtatrabaho, lumalabas ng bahay, mga nasa medical na trabaho. Ingatan mo po sila, Lord. Ikaw po patuloy na sumama sa kanila, gumabay po sa kanila. Dalayan ko na patuloy kang magbigay ng pangangailangan sa bawat isa. Dalayan po namin na ano man po ang iyong plano sa aming sitwasyon, ay patuloy na maturuan mo po kami ang bawat sa amin na lalo magtiwala sa iyo. Purihin ka po. Ito po ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Okay, mga kapatid, patuloy po tayong manalangin sa ating Panginoon. At pagkatapos po nito, meron po tayong mga prayer requests or prayer list na atin pong ipapanalangin. Magandang gabi po at God bless po sa atin.
you.